Pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla Jr. matapos siyang payagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa sa kasong malversation. Si Revilla po ay una nang nadawit sa manumalyang 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandibulacan. Pero bago pa ito arestuhin ay agad na itong sumuko noong pong Enero ng kasalukuyang taon. At batay sa paliwanag ng Anti-Graft Court, dahil bigo daw ang prosekusyon na ipakitang malakas ang ebidensyang magpapatunay sa kanyang pagkakasangkot sa kasong malversation. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ! Alex, tama ka, no? Matapos yung mga ilang araw ng mga bail hearing o yung mga pagdinig nga para payagan makapagpiyansa ito si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Pinayagan na ng Sandigan Bayan na pansamantala munang makalaya ang senador sa kasong malversation. Ay sa kasalukuyan nasa New Quezon City Jail ang mambabatas o ang dating mambabatas para sa kanyang pag-aasikaso ng release order. Enero ngayong taon nang sumuko si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Camp Crame matapos maglabas ang Sandigan Bayan ng kautusang magpapaaresto sana sa kanya. Nahaharap kasi sa kasong malversation at graft si Revilla dahil so mano'y pagkakasangkot nito sa 92.8 million pesos na halaga ng ghost flood control project sa Pandibulacan. Pero 6 na buwan pa lang ang nakalilipas. Matapos makulong ang senador, pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa ang senador sa kasong malversation. 1 million pesos ang halaga ng piyansa na binayaran agad ng kampo ni Revilla. Pansamantala munang makakalaya ang senador habang dinidinig ang kaso nitong malversation at graft. Una na siya nakapagpiyansa sa kaso nitong katiwalian. Ayon sa Anti-Graft Court, granted ang petition for bail ni Revilla dahil bigo ang prosekusyon na ipakitang malakas ang ebidensyang magpapatunay sa pagkakasangkot nito sa kasong malversation. Pero kung si Revilla pinayagan, mananatili naman sa piitan ng mga kapwa-akusado nitong sina former DPWH engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig at maging sina Emelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Inabot lang ng halos 10 minuto ang pamamalagi ni Revilla sa Sandigan Bayan at agad ding umalis patungong New Quezon City Jail para naman sa kanyang release order. Sinubukan ng media na kuhanan ng pahayag si Revilla pero tikom ang bibig ng dating senador. Kasama nito ang kanyang asawang si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Nalulugod yung kampo ni Senator Revilla at napagbigyan ng kanyang petition for bail. Hindi ko pa masyadong nababasa kasi the decision consists of 176 pages. But binasa ko mabilis, sinasabi lang doon, hindi na patunayan ng prosecution na malakas ang ebidensya na guilty nga si Senator Revilla for the crime of malversation through falsification of big funds. Alex, sa payag naman ng Office of the Ombudsman ay sinabi ng anti-graft body na nirerespeto at ginagalang nila ang naging desisyon ng Sandigan Bayan. Pero giniit din nilang they will exhaust all the legal remedies na kinakailangan para patunayan the evidence is strong against the former Senator Revilla. Yan muna ang latest mula rito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Alex. Okay, TJ, as we speak, si Senador Bong Revilla Jr. ay wala na sa New City, Quezon City Jail? Alex, wala na sa New Quezon City Jail. Kanina, inaasikaso niya kasi yung kanyang temporary release order doon. Wala na tayong update kung siya ba'y bumiyahe na patungo sa kanyang probinsya sa Cavite. Pero yun ang nung huli nating makapanayam bago tayo tumayo dito sa ating live, nakausap natin ang kanyang mga legal counsel at sinabing aasikasuin mo na yung kanyang yung release order mula sa New Quezon City Jail. Pagkatapos niyan, nakalaya na nga o formal ng laya si dating Senator Revilla. Oo, so wala kang impormasyon kung magkano binayad niya, paano niya binayaran yung kanyang piyansa? Alex, yung halaga ng kanyang piyansa ay 1 million pesos in cash at binayaran niya ng kanyang mga abogado na personal na tumungo rito kanina sa Sandigan Bayan. Ayun, may mga balita kasi na true electronic daw ang pagbayad. Totoo ba yun?
Kanina Alex, yun yung una kasing nabanggit ng 3rd Division Clerk of Court, pero bumaba siya kanina sa amin sa mga media kasi kinumpirma natin yan. Sinabi niya na through cash ang pagbabayad. Nagkaroon lang ng error dun sa una niyang nabanggit, Alex. Okay, so at least malinaw tayo doon dahil kung 1 million electronic ang pagpapadala, medyo malaking halaga yun, di ba? Tama Alex, yun yung una niya kasing nabanggit kanina. So we have to clarify kung talaga bang electronic yung pagbabayad. Pero sa kanyang konfirmasyon, ilang minuto bago tayo tumayo, through cash yung kanyang pagbabayad. Okay, malinaw. Maraming salamat sa iyo, TJ Mendoza. Mata natin, dyan po sa Sandigan Bayan.